Recording in Yung akala mo, progress. katapusan na. It's actually the beginning of the amazing opportunities for you. Know your purpose para maging blessing ka sa madaming tao. I can because I have faith to God. I can because I believe in myself. Why be ordinary when you can be extraordinary? I was as ordinary as can be. A typical commuter, always the shy type, even lacking in self-confidence. Pero tulad nyo, I have dreams that I want to achieve. Kahit ano pa ang present situation ko. Little by little, I will take steps to get where I wanted to be. Hindi naging madali, hindi lahat maniniwala sa'yo. People will reject you. You run out of resources. Pero sabi nga, hardships prepare ordinary people for extraordinary destiny. Promises ni Lord ang pinanghawakan ko. Alam ko na in the end, God's promises will bring the provision. Everything happens for a reason. Yung akala mo, ordinaryong pangyayari, may purpose pala. Tulad lang ako ng karamihan. But through my journey here in I Am Worldwide, I am blessed with an amazing opportunity that produced extraordinary results. If it happened to me, there's no reason why it can't happen to you. I am a believer of the ordinary turned extraordinary through Christ who strengthens us. Shirley May Sibulan, an agent of hope, and I am worldwide. Hello, amazing morning everyone. So, nakita niyo po ba yung mga videos na yun? Nakakakilig, sina Mentor Shirley May. So, amazing morning again. I am Mentor Melanie Almares from Batangas City. Ako po ay founder ng Team Dawn. And bakit ba ako nag-IM? Nag-IM po ako kasi first nagkasakit yung nanay ko. So na-hospital siya for 8 days and then hindi siya naoperahan. Dahil sa early, nakalabas siya ng ospital na hindi na-opera. And then ako po kasi ay PCOS for 10 years. So
nawalan na din po ng pag-asa na magka-baby. Pero after 8 months of taking the amazing barley and tongkat ali, ako po ay nagka-baby. So, ngayon po ang aming anak ay 1-year-old na. And then, bakit ba ako nagpe-present? Kahit po ako ay may trabaho. Ako po ay manager ng Jollibee Foods Corporation, but still, pinili ko po mag-part-time kay IMY. Kasi kahit pala may trabaho tayo, kailangan pa rin pala talaga natin ng part-time job. Kasi inaabot, kinakapos, and then ito yung time na kahit working ka, pwede ka mag-part-time kay IMY. And kikita ka. Marami kang learnings matututunan. And syempre, hindi ko na patatagalin ang ating presentation for today. Syempre, first muna tayo, there is no elevator to success. You have to take the stairs. Why? Kasi wala naman tayo talagang fast forward. Ano po? Lahat yan, step by step dapat nating nadadaanan. Sabi nga nila, pag nanalo ka ng milyon sa loto, mabilis din siyang mawawala. Kasi, nakuha mo agad siya. While kung ang iyong pinaghirapan ay ang iyong pera, ang iyong milyon, ang iyong kinita ay nag-step by step ka, mas magtatagal siya. Kasi alam mo, pinaghirapan mo. Okay? So, there is no elevator to success. You just have to take the stairs. That's right. Kasi kailangan pagdaanan natin lahat. Lahat ng hirap. Kasi hindi naman talaga lahat sarap lang. Hindi lahat pera na agad. Lahat kailangan matutunan natin. Lahat kailangan paghirapan natin. So, after presenting the Facebook Live yesterday, andito na tayo sa IM5. So, sa tingin nyo, mga mentors, ano ba ang IM5? IM5, ito yung mga bagay na dapat araw-araw natin ginagawa. At, syempre, kung sino ang sumusunod sa IM5 na ito, siya yung mas mabilis na aangat. Kasi, step by step, basic yung foundation natin. So, first natin is prospecting. Find your possible partners. Prospect not to find money but to share hope. Kasi nga naman, masakit nga naman, habang maghahanap ka ng prospect, mamimili ka, no, kahit yan ay classmate mo, katrabaho mo, may pera o wala. Kailangan yan, maging prospect mo. Kasi possible na now mag-member yan, pero dadating yung time na makukuha mo sila. And syempre, it takes time. Normal na ma-reject, normal lahat yun. And lagi sabi nga nila, quality versus quantity. So, collect ka lang ng collect, and then saka ka magmili ng iyong quality niya members are na downloads. Pero, syempre, wala kang pipiliin. Lahat yung tatanggapin mo. Even copper lang yan. Hello, Mens. Mens, pa-slideshow, please. Naka-slideshow, mens. Ay pa. Ayusin natin. Okay? So, yan. Okay na, mens. Hindi pa siya naka-slideshow. Yan po. Wait lang mga mens, ha? So, dapat maging basic natin or yung foundation natin ay ang basic. Ano mga mentors? So, resume natin. Slides. Okay na po. Pindutin mo po sa taas yung slideshow. Ayan. Okay. Okay, resume tayo mga mentors. So, yan. Okay.
kung tayo ay kung tayo ay nasa prospecting na, first ang gagawin natin ay create a prospect list. So, dapat tayo pala ay mayroong 3 notebook. So, first na dapat nating kasama sa notebook natin is the prospect list. And the other one ay trainings, kung ano yung mga matututunan mo. So, dapat bawat trainings meron kang pen and paper. And the third one is yung kung ano yung mga teams mo. Ano mga mentors. So, meron tayong tinatawag na hot and cold market. So, hot market, yun yung mga friends natin, yun yung mga kaibigan natin. And the cold market, yung talaga, no idea at all kung sino sila. So, yan. So, syempre, kung hot market, lagi ang pag-uusapan natin dyan yung mga family niyan, kung ano occupation, recreation, and message. So, doon tayo mag-base. Pag naman cold market, syempre, hindi mo naman pwedeng maging sobrang feeling close ka na agad. So, syempre, tanungin mo muna yung location nila, and then occupation, saka yung recreations and dreams. Para alam mo kung saan ba, kung sila ba ay willing, kung sila ba ay may pangarap na matupad, or meron pa silang goal na gusto nilang matupad. And then, fix your social media. So, organize your Facebook, fix your profile picture, make it clean and simple, and make it attractive. Again, kagaya po ng ating Facebook Live, kung sino man pong naka-attend ng training ni Mentor Aika, ating Vice President Mentor Aika Uy. So, sinasabi doon na dapat pala clear yung photo natin, yung mga thumbnail natin, yung mga posting natin. So, dapat okay yung profile picture, hindi ka nagpapakita ng seductiveness or seductive. So, dapat professional kang tingnan. And then, kailangan siya ay attractive, na magiging curiosity, magkakaroon sila ng curiosity tungkol sa iyong mga ginagawa sa Facebook. Okay, yan yung ating Facebook Live. Okay, add top mentors earners, copy strategy, sample quality, and post. Again, meron tayong rules na add 10, less 10, add tayo ng 10 na prospects na hindi natin kilala, yung mga cold market, or even yung mga friends natin na hindi pa natin friends sa Facebook. And then the cold market na hindi natin kilala, less natin yung mga negative na tao, yung mga negative yung mga post. Kasi, magki-create yan ng negative vibes, and then hindi ka magkakaroon ng motivation pag nag-check ka ng mga Facebook mo. Unlike kung halimbawang mga inspirational quotes yung makikita mo, mamomotivate ka lang kaagad sa umaga pa. And then yung mga copy strategies and sample posting, pwede tayong mag-copy paste. Pero syempre be aware sa mga pinopost natin, sa mga kinakopy natin. Baka kasi hindi connected yung picture sa ating laman sa ating content. And then, at the same time, check tayo ng mga naka-hashtags kasi baka purple box yung nakalagay, pero ang ini-endorse naman natin or pinopost naman natin ay green box. Okay, online mastery in Facebook. So yan, leads, quantity and quality, add new friends, create your own page, always connect our new network. Dito sa quantity, add ka lang ng ad. Sa tingin mo ay interested sa company. And then, sino dito yung mga page na, i-check natin yung ating mga page. Baka kasi sobrang tagal na nating last na nag-post, hindi na natin nababalikan. So, malaki ang tulong ng page natin sa ating business. And then, always connect. So, pag nakita mong siya ay nagpo-post, kung siya ay prospect mo, might as well pusuan mo, or mag-send ka ng mga avatar, or kung halimbawa anniversaries nila, mag-greet ka, para at least makapag-build ka ng rapport. And then talk about them. People always want themselves to be the topic. May mga ganun kasi. May mga tao na ang gusto ay sila ang pinag-uusapan. So, wala namang masama na ikaw ay makapag-kwentuhan regarding that, para at least ma-feel nila na, okay, interested siya sa buhay ko. Okay po?
Okay, curiosity. So again, ang target natin kay Facebook ay curiosity. Again, pag sinabing Facebook, meron na tayong bagong tawag sa Facebook. Kung ikaw ay negosyante. So, ang pag negosyante ka na, ito ay mostly for business. Kaya kailangan inaayos mo na agad yung mga Facebook mo. And at the same time, yung posting mo ay with curiosity. So, post everyday activities, leadership, lifestyle, business, quotes, family, and show them a positive change in your life, attract them. Change the time zone, syempre office break, lunchtime, break time, rest time. Doon sa posting everydays, kung matatandaan nyo sa ating Facebook link, dapat every 4 hours nang post ka. Pero dapat hindi pare-pareho yung pinopost mo. Pwedeng sa umaga ay a motivational post. So, second one, build curiosity, mag-post ka ng product natin. And the third one, pwede kang mag-post ng mga meetings na na-experience mo. And the last one, pwede ka mag-post ng mga travels mo. Okay? Kailangan laging positive. Yun na babago. Post ka. Halimbawa, nung nagpe-present ka, para ma-build yung curiosity nila. Pero na tinaway na, okay, thankful po ako kay IM. Pero ang maganda kasi talaga, pag sinabi kasing nasa networking ka, may ay, ayoko dyan, baka alukin ako. So no, i-build mo muna ang curiosity. Ano pong pinagkakaabala nito? Ano ba ang ginagawa nito na hindi ko ginagawa at paano niya nagagawa? Yung mga ganong bagay. Doon din papasok yung attract. Kasi ma-attract mo sila in a way na parang gusto ko din yun. Gusto ko din na kahit ako'y working, ako'y nakakapag-present, nakaka-travel, yon malaki ang impact nun sa ating mga friends and prospect. Okay? Then sa check the time zone, syempre, kung magpo-post ka, check mo muna. Kung ikaw ay nag-post ng 12 noon, okay, isipin mo muna, halimbawa, yung mga trabahador or employee. Mostly, gumigising sila ng 5 a.m. So, since kagigising pa lang nila, hindi nila agad mababasa yung post mo. Might as well, start ka ng 6 a.m. since sila ay possible nakabihis na nakakain na, nag-check na sila ng Facebook. So, yun yung time na magandang mag-post ka para mababasa nila. And then, during lunch, syempre kung 12 no, tapos na yung lunch nila hindi na nila makikita yung mga pinopost mo. So, might as well, pinakamagandang start ng posting is 11 to 11:30 until 11:45 para may time pa silang makita yung mga post mo. Same with the break time and the dinner. So, might as well, kailangan alamin natin, ano bang oras normally nagbe-break or buuwi yung mga employee na parang magiging sakto siya sa iyong posting na yun yung agad yung makikita. Okay, the content. Kailangan inspirational quotes, yung daily activities, create live videos, share testimonies, share your insights on the trend topic of your business. So, pag sinabi inspirational, sabi ko nga kanina, pag nakita nilang inspirational agad yung mga pinupost mo, ay, okay, napaka-positive naman ito. So, na-inspire sila. And then, kung ano yung ginagawa mo araw-araw, kung halimbawa ikaw ay may nabenta. One time po kasi ang ginawa ko dati. Nag-post ako ng 5-6 na pera. So, with the barley. Doon sa part na yon, ang daming chat sa akin na, ano pinagkakabalahan mo? Ano yan? Ano po yan? Anong meron? So, doon, malaki yung impact ng mga friends natin or mga prospects natin na tanungin na, ay, okay, may barley pa siya, even na working na siya. Nagkakaroon sila ng idea na, ay, pwede pala. Gusto ko nga ma-try mo. Okay, share your testimonies. Again, pinakamaganda ang sariling testimonies. Lahat naman tayo, meron talaga noon. Hindi man agad sa health, pero possible sa kita, ay pwede natin siyang i-share. Okay? And then, yung insight, syempre, yung mga trends, halimbawa, yung mga promos, yung pwede silang, yung mga raffle, maganda yon, nakaka-attract din yun sa mga friends natin, sa mga prospects natin. Okay, do not post or talk negative. Always be positive. Marketing tools. So again, pag tayo ay nasa business na,
Pag tayo kasi ay nagpo-post ng negative, nakaka-demotivate yan sa mga prospects natin na, pangit naman itong kasama kasi puro galit, laging galit sa mundo. And then yung problema sa bahay, pino-post pa sa Facebook. Might as well, yung problema natin sa bahay na lang. Ano po, wag na natin siyang i-post kasi hindi naman din makakatulong yung ibang tao pag pinost natin siya. And then, meron tayong mga marketing tools na kailangan. So, dapat tayo ay may calling cards. Meron tayong clear books and brochures. Meron tayong flyers ng ating business. PowerPoint, just in case na ikaw ay magpe-present. Ballpen, iPad, or laptop, and the tarpaulin. Para ready tayo just in case na yung prospect natin ay imit tayo. Ano po? Okay, what to do? Add new friends on Facebook, create Facebook page. So, dapat pala okay na inaayos na natin yung Facebook natin and meron na tayong Facebook page. Okay, the hot market, family, occupation, recreation, money, cold market, location, occupation, recreation, and dreams. Again, ang routine dapat po natin ay nag-greet tayo sa mga birthday celebrants and then nagpa-private message din tayo. Greet din tayo sa mga victorious and important events with a private message para ma-feel nila na, oh, okay. Kasi ang pangit naman, halimbawa, 5 years mo nang hindi friend, bigla mo in-add friend. Although classmate mo siya na high school, tapos bigla ka nag-alok ng business. Ito-turn down ka agad yan na, kaya pala nilapitan ako kasi nga, kailangan lang niya ako sa business niya. No, kailangan natin mag-build ng rapport sa mga prospects natin. Kailangan ma-feel nila na share natin sila ng business and tayo para matulungan natin sila, hindi para mabentahan. Okay? Prospect list. Meron tayong tinatawag na man. So, man, meanings means, ito yung mga tao na may pera, may trabaho, may business, yung mga yayaman at saka may credit card. Meron naman tayong with authority or A. Sila yung mga leader, government official, may mga position, at saka may mga connections. Pag sinabi namang N, yun yung may mga needs. Halimbawa, may mga sakit pero walang pera, yung matataba na kailangan pumayat. So, pwede kang pag nag-create ka ng prospect list, ilagay mong name and then yung man kung saan sila categorize. And then, lagay mo yung remarks kung kailan sila nag-join. Kasi may mga instances na kailangan alam natin kung paano natin sila babagsakan. Kasi possible, halimbawa, siya ay means, may pera siya. Pero ang alok natin ay regarding sa sakit. So, hindi siya tugma sa kailangan ng prospect mo. Okay? Goal natin is 10 new friends a day, 70 new friends a week, and 3,640 a year. So, yun yung makikreate mong friends list. Okay, inviting. Networking is more about farming, that it is about hunting. It's about cultivating relationships. Again, hindi tayo nag-hunt lang na nag-hunt. Sabi nga nila, what you reap is what you sow. So, kailangan magtanim mo tayo ng mga insights natin sa ating mga prospects. Hindi pwedeng tayo ay alok lang agad ng alok. So, kailangan tayo ay nabibuild din ng relationships para ma-feel nila na anytime malalapitan nila tayo. Ano po? So, yan. Online, social media, Facebook, meron tayong groups, meron tayong TikTok, meron tayong Instagram, YouTube, Telegram, and Viber. Kung offline naman, more on socialization. Kailangan natin makipag-socialize. Ma-feel nila na kailangan, na kaya tayo nagpe-present sa kanila, na kaya natin sila nilalapitan kasi gusto natin silang matulungan. Okay, meron tayong different types of inviting. First is consumer approach. Third-party approach, meron tayong home party, boosting our ads, meron tayong 3-feet rule, meron tayong business approach, and meron tayong survey approach. Again, ang goal natin pag tayo ay nag-i-invite, kailangan natin mag-set ng appointment. Okay, let go of the outcome, be excited in the proper state, education and understanding, no forcing. Kung mag-no siya ngayon, no.
Antayin mo yung time na i-follow up mo na lang siya. Kasi once na pino-force natin sila ng pino-force, nagke-create tayo ng bad insight sa kanila. Ang mindset nila, ay ayoko dyan kasi namimilit sila. Okay, posture is the key. Kailangan curiosity is also key. Have an appointment. Schedule during hakot days. Best way to invite ay call. So, mas maganda kasi hindi lang tayo nag-chat. Kasi inaantay natin, kung may prospect tayo, inaantay natin sila mag-reply. Hint-in agad natin yung time nila. Ano po? Tawagan agad. Pero, set muna natin yung appointment. Just in case, hingin muna natin yung time na available nila, and then, saka natin sila tawagan. Ano po? Okay, how to invite? Step 1, like, comment, like, react, add, and message. Siyempre, meron tayong mga prospect na kung talagang yung super fans mo, "Hoy, sali ka naman dito." Sa kanila pwede yun, pero inuwi na tayo ay networking. Ang mindset nila, "Ay, pinaparahan lang ako nito." First na pwede natin gawin kung gusto nating kung siya ay kasama sa prospect list natin, comment ka muna. Comment ka muna sa mga post niya, add ka ng mga avatars, greet ka kung birthdays, kung anong special event sa buhay nila, and then like ka, like her up. Kasi sabi nga nila, 'pag nag-like her up ka, mage-gain mo din yung trust nila. Kasi, makikita din nila yung mga posting mo, ibabalik din nila yan sa'yo. And then saka mo i-add and then message. Okay, step 2, build tayo ng conversation about sa kanyang family, ano ang trabaho niya, ano ang recreation or ginagawa niya, and then saka tayo mag-message. Kung na-message natin sila at tapos na tayo sa step 2, again, ang step din natin, kailangan tayo keep. Keep it short and simple. Kailangan simple lang yung ating ibabagsak. Or short lang din yung imi-message natin, pero andun na yung laman. Kasi may mga instances, ang dami-dami mong sinabi, ang dami-dami mong chinat, pero yun lang din naman yung meaning. Why not, i-short and simple mo na lang. Para at least nakuha na agad nila yung message mo or yung gusto mong ipahulugan sa iyong message sa kanila. Okay, under ng inviting, goal is to build organization. Again, invite 2 to 4 closest friends. Dun muna tayo sa warm natin. Focus on inviting within your warm network. Bakit? Bakit natin pina-priority yung mga warm natin? Kasi, sila kasi establish na yung trust sa kanila. Ay, kilala ko na yan. Classmate ko yun ng high school. Alam kong ganito yan. May mga instances din kasi tayo na ino-no nila tayo or ire-reject nila tayo. Pero, dapat ready ka sa rejections. Kasi baka hindi pa 'to yung time para siya ay sumali. Okay, ito naman yung mga approach natin, yung mga sample. Kung third party approach, use tayo ng racket or extra income para hindi nila ma-feel na pineperahan mo lang sila. Kundi ang dating ay siya ay tutulungan mo. Okay, sample, "Sis bro, may bago akong racket ngayon. Baka lang may kilala ka na naghahanap ng pagkakakitaan, sabihan mo lang ako." Okay, o kaya, "Bro, may online business kasi ako ngayon habang nasa work ako or nasa bahay. Puwede gawin. Baka lang may kakilala ka na naghahanap ng opportunity ngayon bro, puwede mo akong i-refer, salamat." Mind you guys, ayaw po ng mga tao na direct na binebentahan sila. Okay po? Additional inviting scripts. Meron tayong cellphone script. May na-discover ako kung saan magagawa natin kumita habang nasa Facebook or cellphone. Would it be okay if I share it to you 4 PM tomorrow? Pwede yon. Para at least, halimbawa, may mga kasamahan kasi tayo or prospects tayo na ang mindset nila walang time. Ayaw nilang umalis, ayaw nilang pumunta kung saan-saan. So, pwede natin gamitin ang cellphone script. Okay, hot button script. Nabanggit mo sa akin dati na gusto mo makapag-travel. Meron akong na-meet na super successful na tao at madalas siya mag-travel at willing siyang ituturo sa'yo paano makakapag-travel tulad niya. Pupunta siya tomorrow kung saan. Would it be okay kung makakadaan ka? Again, pwede kasi natin gamitin yung successful ng iba. Ano, mga mentors? Kasi pwedeng, may mga tao kasi or may mga prospect kasi tayo na
gusto nilang ma-experience yun na experience ng iba. So why not i-share natin? Okay, problem solution script. Nabanggit mo sa akin dati na pagod ka na sa trabaho. May idea ko kung saan magagawa mo, makakapag-resign at kayang matapatan ang kinikita mo sa trabaho. Higit pa. Would it be okay kung i-share ko sa iyo? So yan, pwede din siyang makatulong. Again, mentors, wag niyo agad pong sasabihin na kikita agad siya. Kasi ang mindset ng mga prospects mo, pag sinabi mo, oy, kikita ka dito ng, ng weekly ng 50,000. Eh, may mga tao kasi ang gusto nila, kikita agad sila. Again, kailangan natin mag-take ng stairs, meaning kailangan paghirapan muna natin ang side project scripts. Meron akong bagong project na ginagawa ngayon at kasama ko ang mga successful na negosyante dito kung saan magagawa natin kumita on the side. And we are forming a team at isa ka sa napili ko would be okay kung i-share ko sa iyo. So, pwede din yan. Okay? Business proposal script. Possible ito din sa mga alam mong business-minded na tao. Meron akong business proposal sa iyo kung saan magagawa nating makapagnegosyo kahit nasa bahay lang. Would be okay kung i-share ko sa iyo. Again, kailangan alamin muna natin kung saan in-need yung prospects natin. Kasi baka hindi tugma yung inaalok mo sa kanila sa kailangan nila. Ano mga mentors? Meron tayong third-party script. Okay. Uy, sis bro nga pala, baka may kakilala ka na interested kumita pa on the side kasi may project online ako na ginagawa sa gamit lang cellphone na pwedeng kumita ng 15 to 20K per month. Would it be okay? Pwede nyo itong gamitin kasi pwede nyo din siyang, yun yung gagamitin nyo way para hindi niya ma-feel na gusto niyo siyang pagkakitaan. Okay? Patulong script. Patulong naman, meron kasi kaming gathering tomorrow, 4 PM at na-assign ako na magdala ng 3 tao para sa business namin. Naisip ko baka pwede ako humingi ng support sa iyo na maging isa ka sa mga guests ko tomorrow. Malaking bagay sa akin ang support mo. Okay? Mostly ginagamit natin to sa mga friends na natin, sa mga warm. Business expansion script. Meron akong business expansion sa area nyo at naghahanap ako ng mga tao na katulad mo na taga dyan. Kung sakali ba interested ka pa kumita on the side bukod sa trabaho mo. So, pwede to dun sa mga friends natin na gusto din kumita. Ano pa? Direct approach. Ito, pwede natin tong gamitin sa mga warm natin. Meron akong negosyo ngayon, it's a direct selling company. Kung ano ang name of the company is would be okay. Kung i-share ko sa tomorrow for PM, okay sa'yo. Importante kasi sa akin ang support mo. Yan. You don't like this script. Meron akong project na ginagawa ngayon. Alam ko na ayaw mo nito kasi it's like a network marketing pero iba ang concept nito. Kaya excited ako. Gusto ko i-share sa'yo kahit ayaw mo nito kasi importante sa akin ang support mo. Ito yung mga tao na alam nating negative sa networking sa mga prospects natin. Advanced closing script. Kung sakaling meron isang pagkakitaan na pwede kang kumita ng 30,000 a month, pero mangangapital ka ng 10 to 20K kung sakali ba may pangkapital ka. Ito yung mga tao na business-minded, na warm or pwede nating na-build na natin yung rapport ng mga prospects na alam mo na sila ay business-minded. Na alam mo na kaya nilang maglabas agad ng ganong amount. Okay, always be excited. Meron tayong tinatawag na SW4. Some will join, some will not. So what? Someone else is waiting next. Again, kung tayo po ay na-reject na, lagi mong iisipin sa mga prospects mo, possible may mag-join at possible wala. At pag ikaw ay na-reject, kailangan next ka lang. Okay? Huwag mong isipin na na-reject ka talaga. Kasi pag iniisip mong na-reject ka, nasasaktan ka eh. Unlike kung ang mindset mo ay laging merong kasunod, hindi mamomotivate ka pang mag-share na mag-share. Okay? Okay, facts. Client. Networking ba yan? Never say no, never say yes. Again, bakit naghahanap ka ba ng networking? Kailangan magbe-build ka ng conversation. Tatanong mo muna sa kanya kung bakit. Client, either yes or no. Okay, good. Magugustuhan mo to. Kung ano pa ang sagot sa'yo, yes or no. Lagi mo sabihin na good, magugustuhan mo to.
Kasi possible interested siya. Ano po? Okay, what type of business? It's a health and wellness distribution worldwide. Maglalabas ba ng pera dyan? Depende sa'yo. Laging ganon. Huwag mo agad oohan. Kasi pag sinabi mong oo agad, ang mindset niyan, ay wala akong pera. Lagi mong sasabihin sa prospects mo na depende sa kanya. Pakinggan mo muna yung business din kung doon ka mag-decide kung maglalabas ka or hindi. Kasi kailangan magde-decide siya kung gusto ba niya o hindi. Ang business presentation. Ano po? Kasi pag sinabi mong oo agad, magiging pushy ka. Ang mindset, mapipilitan sila na, ay, araw naman na networking. So, parang ang mindset nila, piniparahan lang natin. Alay, kung depende sa kanya kung magugustuhan niya or hindi, binibigyan mo siya ng chance na mag-decide. Hindi mo siya pinipilit. Okay. Scheduling for offline. Schedule at least 1 to 2 days para ma-prepare mo yung mga kailangan and then ma-prepare din siya. Be proactive. Sample. Anong araw mas prefer mo? Weekdays or weekend? Client. Pag sinabi niyang weekend, tanong mo kung kailan, kung okay ang after lunch. Confirm a day and on the day before the meeting, do not forget this. No confirmation means cancel. Ano po? Kailangan may confirmation. Message your mentor the following. Prospect's full name, background, paano na-invite status, date and time, venue and idea. Para at least yung mentors mo na magpe-present, may idea siya dun sa iyong prospects. Alam niya kung paano approach ang gagawin. Ano po? Setting an appointment for closing online with mentor. Inform mentor 2 to 4 hours before. The schedule meeting. Inform the mentor regarding the background of the client. Tee up your mentor and create a group chat. After mo na ma-appoint yung iyong prospect, syempre, alam dapat ng iyong mentors ang background. Syempre, iti-tee up mo din yung iyong top mentors or yung mentors mo sa iyong prospect. After that, create a group chat para hindi mawala yung momentum. Ano pa? Presenting. Learn how to explain the products, company owners, and marketing plans. Again, kaya po dapat tayo uma-attend ng mga trainings para kahit basta magtanong ng isang beses ang inyong prospect, masagot niya agad. Ay po, invest in presenting tools. Kailangan meron kang Clearbook or iPad or laptop, meron kang PPT slides o yung mga PowerPoints natin, meron kang brochures na laging dala, application form, ballpen, paper, stable, internet, and tarpaulin. So, dapat meron ka niyan. Effective presentation, wear a presentable outfit, build rapport first, state the problem, offers the solution, keep it short and simple, and stories sells. Again, pag tayo kasi ay presentable, yung outfit natin sa ating prospects, ang mindset nila, okay, ang ganda ng company kasi talagang presentable lahat. Nagbe-build ka agad, nagbe-build mo agad yung curiosity ng iyong prospects. Ano po? Okay. Again, dapat siya ay laging short and simple. Presentation 3C. Company, kailangan mo alam mo yung background and profile, kung sino mga ambassadors, founders, alam mo dapat yung histories and awards. Company products. So, dapat mas aware ka sa mga products. And then, yung info natin ng products and then mga testimonies, dapat alam mo yan. And then, yung company compliant. Alam mo dapat yung mga packages, kung paano ang kitaan, kung ilang ways, kung ano yung mga ways to earn, kung ano-ano, dapat alam mo yun. Dapat, during presentation, masabi mo yun. Closing. Closing techniques. A sale is a mutual agreement of both parties as the buyer acknowledges that there is a need and the seller is able to fulfill the needs of the buyer. Selling is not about forcing. It's all about sharing what you believe. Again, pag nagko-closing na tayo, kailangan ma-feel nila na tutulungan mo sila. So, hindi tayo namimilit. Once na mag-no, okay, hayaan muna natin sila. Closing tips. Help your mentors to close the deal.
Ready the package option or 4, member benefits, be aggressive on the spot, what's in for them. Ano yung mga makukuha nila? Pag nag-join ba ako, ano makukuha ko dyan? Pag sumali ba ako, meron ba akong personality development na makukuha sa company? May matatraining, mga trainings ba? Kailangan masasabi mo yon. Kailangan alam mo yon. Kailangan ma-feel ng iyong prospects na willing kang tulungan siya. Okay pa? Closing scripts. Assumptive closing, one-leg closing, cut-off closing, open lower package, can't afford, or calendar closing. So, yan. Yan yung mga scripts na kailangan mo. Again, don't celebrate closing a sale, celebrating opening a relationship. May mga, meron kasing instances na pag napamember mo na, stop ka na. So, ano natin, parang niloko mo lang siya. Pinirahan mo lang sila. So, dapat, dun pala mag-i-start. Gagawa ka ng JC, inform mo sila kung ano yung i-welcome mo sila sa company, papakilala mo, pa-attendan mo ng mga trainings. Yun dapat yung kine-create natin. Yun yung ginagawa natin sa mga prospects natin kahit na pa-join na natin sila. Ano po? Follow-up. Okay, follow-up is what you do after your initial pitch to encourage the prospective customer to take action. Meron tayong 2 days rule or 48 hours rule. Kailangan ma-follow up mo agad siya. Ano po? Para ma-encourage mo yung customer and at the same time, hindi mawala yung momentum. Kasi na-presentan mo na siya eh. So, dapat siya, hindi mawala yung momentum niya. Ay, gusto ko. Kasi pag hindi mo siya binalikan, mawawala na eh. Magba-back to basic ka ulit. Okay, sales statistics. 48% of sales people never follow up with a prospect. May 25% naman tayo, people make a second contact and stop. So, dapat hindi ka mag-stop. Meron tayong 12%, people only make the 3 contacts and stop. Meron tayong 10%, people make more than 3 contacts. Okay, 2%, sales are made on the first contract. 3% para sa second contact, 5% sa third, 10% sa fourth, and the 80% of sales made on the 5th to 12th contact. So, dapat hindi tayo nag-i-stop. Ano mga mentors, hindi dapat tayo nagtitigil, hindi dapat natin iparamdam na porket napamember na natin ang mentors, stop na tayo. Again, parang ang dating kinikitaan lang natin siya, pinagkakakitaan. Unlike kung gusto mo na makapag-build ka ng leaders mo, kailangan hindi mo siya titigilan. Kailangan lagi mo siyang i-remind na mga pa-attendan mo ng trainings, kung kaya sa mga awardings and events, makasama sila para hindi mawala yung momentum nila. At in the same time, ma-feeling, gusto ko din yan. Gusto ko din marating yan. Ano po? Don't be afraid of follow-ups. Solution, change that you think. You're not following up with a prospect to spam them, annoy them, or pressure them into making purchase. Instead, you're being persistent because you have a product or solution that can help them fulfill a need. Again, may mga approach tayo na sinasabi natin na gusto natin silang matulungan. So, same lang din. During follow-ups, kailangan ma-feel nila na kung ano yung unang approach na ginamit mo sa kanila, yun yung talagang gagawin mo. Natutulungan mo sila. Nakikita sila. Ano po? Add them on Facebook. Your Facebook post is already a follow-up. Para ma-feel nila na, nagko-connect siya. Ano po? Let them on your prospect list. List them on your prospect list. And then be excited always. Your mindset is excited ka na tulungan mo sila versus peperahan. Invite them to attend trainings and events. Potential leaders can add on your group page, group chat. Yes, pwede mo silang i-add na sa mga pages mo. Ano po, mga mentors? Kailangan hindi ka mag-i-stop. Kailangan ma-feel ng mentors, ng prospect mo, na gusto mo silang tulungan. And then, para matulungan sila, again, kailangan nila mag-take ng stairs. Pagdaanan nila yung mga trainings and event. Para mas maintindihan lalo nila kung ano yung pinasok nilang company. And then, kasi may mga instances na pag alam na nila yung pinasok nilang company, mas alam nila ang galaw nila. And alam nila na lahat paghihirapan.
Ano po? Okay, IBP, IM trainings, kailangan magpaliwanag mo yung mga incentives, merong mga team events, activities, and company events. Apo, kailangan lahat yan ay magawa ng mga mentors or ng mga prospect mo or yung mga na-close mo. Again, mentors, kailangan hindi tayo mag-stop. Kung ikaw gusto mo mag-build ng team, kailangan hindi mo sila titigilan. Kailangan ma-feel ng mga mentors na willing kang tulungan sila. Okay po. Again, mentors, I am Mentor Melanie Almaraz, founder ng Team Dawn. And I am worldwide. Again, mentors, nakita niyo po ba yung mga mentors kanina sa video? Sila po ang pwedeng makatulong sa atin or ang makakasama natin para matulungan tayo sa business na ito. Kung ikaw po mentors ay interested or ikaw ay gusto mong ma-sharean ng ating business na ito, huwag ka pong mahihiyang magsabi. Ano po? Sila po kung anong pinagdaanan nila, hindi din po ganun kadali. Pero kita mo naman po yung mga na-achieve nila. Kung gusto mo din po na ma-achieve yung mga bagay na meron sila, kailangan mo po, pwede nyo po akong tawagan or i-chat, pwede nyo po akong i-message. Ang aking FB page po ay Melanie Almaret. And pwede nyo po akong kontakin. Again, mentors, thank you so much sa pakikinig. To God be all the glory. Thank you so much.